Isang malamig na gabi ng Enero sa Chula Vista, California. Tahimik ang mga kalsada. Isang karaniwang tanawin ng suburban neighborhood. Sa labas, parang walang kakaiba. Pero sa loob ng isang tahanan ay may kasaysayang mabubuo. Isang kwento ng pagkawala, takot, at isang misteryong hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan. Isang masayahing ina, may 3 anak, may magandang trabaho, at tila kumpletong buhay. Pero sa isang iglap, bigla na lang naglaho. Walang paalam, walang bakas. Sa simula, aakalain mong isa lang itong simpleng pagkawala. Pero habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang mga nakakapangilabot na detalye, misteryosong kilos ng kanyang asawa, kakaibang mga ritual, at mga tunog sa dilim na tila may tinatagong sekreto. 4 na taon na ang lumipas, ngunit ang tanong ay nananatili. Nasaan na si Maya Millet? At kung ang taong huling kasama niya ang siyang pinakamalapit sa kanya, sino pa ang dapat sisihin? Ito ang kwento ng pagkawala ni Maya ng Chula Vista. Isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa hiwaga, ng pamilya na winasak ng dilim, at ng hustisyang hanggang ngayon ay patuloy na hinahanap. Isang Filipina-American si Maya Millet, ipinanganak sa Pilipinas at lumaki sa Hawaii. Sa mga nakakakilala sa kanya, siya ang babaeng may ngiti na kayang magpawi ng pagod na katawan, may isip na matalas, at pusong puno ng pangarap. Nakapagtapos siya sa University of Hawaii, at kalaunan ay naging civilian employee ng US Navy. Pero higit sa lahat ng kanyang mga titulo, siya ay isang mapagmahal na ina at ilaw ng kanilang pamilya. Doon din sa Hawaii, nakilala niya si Larry Millet, isang binatang bagong lipat mula San Diego. Tahimik, tila may dalang bigat mula sa kanyang nakaraan. May mga bulong tungkol sa kanyang kabataan na may bahid ng kaguluhan. Ngunit sa mata ni Maya, nakita niya ang isang lalaking pwedeng mahalin, pwedeng pagkatiwalaan. Ang kanilang pag-iibigan ay nauwi sa kasalan. Bumuo ng pamilya, at nagkaroon ng 3 anak na siyang naging sentro ng mundo ni Maya. Pero gaya ng maraming kwento ng pag-ibig, dumating ang mga bitak na unti-unting sumisira sa masayang larawan. Sa simula, ang pagiging seloso ni Larry ay mistulang simpleng tanda ng pag-aalaga. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang selos ay naging tila apoy, palaging nagliliyab, at hindi mapawi. Mula sa mga tanong na paulit-ulit, hanggang sa mga kilos na parang binabantayan bawat galaw ni Maya. Ang dating malambing na asawa, unti-unting naging mapaghinala, kontrolado, at mapanakit sa salita. Ayon sa mga kaibigan, may mga pagkakataon na ramdam nilang natatakot na si Maya. Hindi lang para sa sarili niya kundi lalo na para sa mga bata. Sa mga huling buwan ng 2020, nagsimula ng magbago ang kilos ni Maya. Palihim siyang humingi ng payo sa mga kaibigan, at nagsalita tungkol sa kagustuhang makipaghiwalay kay Larry. Hindi na niya kayang manatili sa anino ng takot. Para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat nakakulong, hindi dapat sinasakal. Ngunit dito na nagsimula ang mas nakakakilabot na bahagi ng kwento. Habang mas lumalapit si Maya sa desisyon niyang kalayaan ang piliin, ay mas lalo namang kumapit si Larry. May mga ulat na nagsasabing humingi pa siya ng tulong sa mga tinatawag na spiritual practitioners, mga ritual, dasal, at kakaibang paraan para umano ay mapanatili si Maya sa kanyang tabi. Parang desperado na tao na handang kumapit kahit sa anong paraan, basta't hindi mawala ang kanyang asawa. Sa paningin ng iba, si Larry ay isang ama at asawa lamang na natatakot sa pagkasira ng pamilya. Pero sa mga lihim na galaw at sa mga kakaibang kilos, tila may mas madilim na isinusulat na kwento. At dito nagsimula ang misteryo. Noong January 7, 2021, matapos ang isang hindi pangkaraniwang tahimik na gabi sa bahay ng mga Millet sa Chula Vista, biglang naglaho si Maya. Walang bakas, walang pasabi. Iniwan ang cellphone, iniwan ang sasakyan, iniwan ang lahat. Ang tanging naiwan
ay isang tanong na hanggang ngayon ay kumukubli sa bawat nakakarinig ng kanyang kwento. Ano ang tunay na nangyari kay Maya Millet? Huling nakita si Maya bandang alas 5 ng hapon, sa loob ng kanilang tahanan sa Chula Vista. Sa mismong araw na yon, nakipag-ugnayan pa siya sa isang divorce attorney. Isang hakbang na matagal na niyang pinag-isipan, at isang hakbang na alam niyang hindi magugustuhan ni Larry. Kinabukasan, January 8, kakaiba ang naging kilos ni Larry. Sa CCTV ng kanilang bahay, makikita ang kanyang itim na Lexus. Inusog niya ito papasok ng garahe, sa isang anggulo na hindi nakita ang likuran ng sasakyan sa kamera. Isang simpleng galaw na sa unang tingin ay walang kahulugan, pero kalaunan, nagmistulang piraso ng palaisipang lalo lamang nagdulot ng pangamba. Ngunit agad namang dinipensahan ito ni Larry at sinabing nagpunta lang siya sa Solana Beach kasama ang isang anak. Nang tanungin ng pamilya kung nasaan si Maya, agad naman niyang sinagot na ang kanyang asawa ay nasa kwarto lamang maghapon. Ngunit nang dumating ang oras na pilitin siyang buksan ang kwarto, napag-alaman ng pamilya na wala roon si Maya. Ang kama ay malamig, ang mga gamit ay naroon pa, at ang katahimikan ng buong silid ay parabang sumisigaw ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Walang ni isang bakas ang magsasabing naroroon si Maya. 2 araw ang lumipas, wala pa ring tawag o mensahe mula kay Maya, isang bagay na imposibleng mangyari, lalo na't kilala siya ng pamilya bilang isang ina na kailanman ay hindi iiwan o hindi magpaparamdam sa kanyang mga anak. Kaya noong January 9, 2021, nagpasya ang kanyang kapatid na si Mary Chris na mag-report sa Chula Vista Police Department hinggil sa pagkawala ni Maya. Lumipas ang mga araw, naging linggo, at lumipas pa ang mga buwan. Ngunit si Maya, tila tuluyang nilamo ng dilim. Wala ni isang bakas, ni isang palatandaan. Ang mga kagubatan, disyerto, kabundukan, at maging mga ilog at golf course, isa-isang sinuyod ng mga volunteer, pamilya, at mga otoridad. Libu-libong tao ang nakisama sa paghahanap, bit-bit ang pag-asa na makikita si Maya ng buhay. Ngunit sa bawat paghuhukay at bawat pag-ikot ng lupa, tila ba mas lalo lamang siyang nilulubog ng panahon. May mga pagkakataong may natatagpo ang mga buto, at ang lahat ay umaasang baka yun na ang kasagutan. Ngunit tuwing dumarating ang resulta ng pagsusuri, hayop pala at hindi tao. Parang nilalaro ng tadhana ang lahat ng nagmamahal kay Maya, pinaparamdam na mas lalo itong misteryoso at nakakatakot. Habang ang buong komunidad ay lumuluha at naghahanap, si Larry ay tila ba nasa ibang mundo. Hindi siya nakikitang nakikisama sa mga search teams. Hindi siya pumupunta sa mga press conference ng pulis. Imbes na makiisa, nagkubli siya sa likod ng mga abogado. Parang mas pinili niyang magtago kaysa tumulong. At para sa marami, mas lalo lamang itong nagdulot ng hinala. Subalit ang mga investigador, hindi tumigil. Sa katahimikan ng kanilang operasyon, isa-isang bumukas ang mga pintuan ng sekreto. Mahigit 60 search warrants ang inilabas mula sa bahay ni Larry, mga cellphone, bank records, hanggang sa mga computers at vehicles. At hindi lang yun, halos 70 katao ang ininterview, mga kapitbahay, kaibigan, kakilala, maging mga taong huling nakakita kay Maya. Sa 70 katao na ininterview, may isang kapitbahay ang naglakas loob na magsalita. Ayon dito, noong gabi ng pagkawala noong January 7, bandang alas 8:30, nakarinig ito ng 8 sunod-sunod na malalakas na tunog. Sa kanyang cellphone, nai-record ang mga tunog na tila ay paputok sa una, ngunit nang mapakinggan muli, masyadong mabilis, masyadong sabay, at masyadong malapit. Ang tanong, yun ba'y simpleng paputok lang, o isang bagay na mas madilim? At kung totoo man yun, sino ang pinuntirya? May isa ring kapitbahay ang nagsabi na sa kaparehong gabi, bandang alas 10 naman, ay narinig nitong naglalaro sa labas ng bahay ang mga anak ni Maya. Isang malamig na gabi ng taglamig, at tila wala silang ideya na ang kanilang mundo ay maaaring nabasag na. Habang ang mga bata ay walang kamuwang-muwang na nagtatakbuhan, maaaring sa loob mismo ng kanilang tahanan ay may nakatagong trahedya na nagaganap.
Habang sinusuri ang mga digital records, nalaman ng mga otoridad ang kakaibang hilig ni Larry sa mga tinatawag na spellcaster. Mga ritual na sinasabing may kapangyarihang magpabalik ng pagmamahal. Sa mga panahong nagsisimula ng magplano si Maya ng bagong direksyon para sa kanyang buhay, si Larry naman ay naghanap ng kakaibang paraan upang pigilan siya. Araw-araw, ayon sa mga records, si Larry ay nakikipag-ugnayan sa mga taong nagsasabing kaya nilang gumawa ng ritual para mapanatiling tapat at nakagapos ang kanyang asawa sa kanya. Isang layunin para muling mahulog sa kanya ang asawang si Maya. Ngunit kalaunan, tila nabalot ng masidhing pagkahumaling si Larry. Ang mga bilin niya ay unti-unting nagiging mas madidilim, mas mabigat, at mas nakakatindig balahibo. Humihiling na si Larry ng mas kakaibang bagay, na mawala ng lakas si Maya, o maging mahina at hindi makalaban. Sa isa sa kanyang mga message, malinaw na nakasaad ang mga salitang, "Please punish Maya, incapacitate her enough so she can't leave the house. It's time to take the gloves off." Hindi na lamang ito simpleng pagsubok na bawiin ang puso ni Maya. Ito na ay isang desperado na pakiusap upang tuluyang hawakan at kontrolin si Maya, kahit pa ang kapalit nito ay pagsira sa kanyang kalayaan. At eto ang nakakatindig balahibo, noong mismong araw bago mawala si Maya, nakapagdala ng higit 60 mensahe si Larry sa iba't ibang spellcaster. 60 beses niyang sinubukan, 60 beses niyang ipinilit, na sana'y huwag siyang iwan ng kanyang asawa. Si Larry, isang asawa na tila nawawala sa realidad, hinahayaan ang sarili na umasa sa mga ritual na binabayaran online, naniniwalang may mga puwersang makakapigil sa kanyang asawa upang hindi siya makaalis. Sa likod ng mga pader ng kanilang tahanan, isang tahimik ngunit nakakatakot na laban ang unti-unting nagaganap. Ang tanong, ano ang koneksyon ng mga misteryosong tunog na iyon sa gabi ng ika-7 ng Enero? Sa mga bata na naglalaro sa kalsada, at sa mga spell na binili ni Larry. Isa ba itong senyales ng desperasyon na humantong sa mas mabigat na kapahamakan? O may mas malalim pang sekreto na pilit itinatago hanggang sa huli? Bawat piraso ng impormasyon, bawat detalye na nahuhukay, unti-unting nagsasabi ng iisang bagay, may itinatago si Larry. Ang lahat ng trail, ang lahat ng ebidensya, unti-unting kumikilos papunta sa kanya. Hindi na siya kayang iligtas ng kanyang mga abogado sa lumalakas na alon ng hinala. October 19, 2021. Mahigit 9 na buwan nang walang balita tungkol kay Maya Millett. At sa wakas, isang nakakagulat na balita ang dumating. Inaresto si Larry Millett, ang taong pinakakilala ni Maya, ang taong dapat ay pinakamalapit sa kanya. Ang kanyang asawa, kinasuhan siya ng first-degree murder, kahit na ang katawan ni Maya na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Isang kaso na tinatawag ng marami bilang isa sa pinakamalalakas na misteryo sa California, sapagkat paano nga ba makakapagsampa ng kasong pagpatay kung walang katawan? Walang bangkay na magsisilbing ebidensya. Sa korte, mariin ang kanyang sagot, not guilty. Wala raw siyang kasalanan. Pero ayon sa mga prosecutor, malinaw ang nakikita nilang larawan, si Larry ay isang lalaking natatakot maiwan, at sa kanyang takot at galit, unti-unti raw itong nagdulot ng isang madilim na desisyon. Hindi basta selos, hindi basta tampuhan ng mag-asawa. Ang lalim ng ugat ng kaso ay nagsimula pa bago mawala si Maya. Para sa mga otoridad, malinaw na may mga puwang, may mga sagot na hindi tugma, at may mga kilos na lalong nagpalalim ng kanilang hinala. Ang kakaibang kilos ni Larry, ang hindi nito paglahok sa mga search operation, at ang paulit-ulit na kwento na parang pilit na inuukit sa isipan ng tao na wala siyang alam sa nangyari sa asawa, ang prosekusyon ay naglatag ng isang teorya. Ayon sa kanila, si Maya ay naging biktima ng sariling asawa, sa mismong tahanan na dapat sana'y pinakaligtas para sa kanya. At bagaman wala pa ring katawan, ang bigat ng mga ebidensya, mula sa digital trail ng mga mensahe, hanggang sa mga kakaibang kilos ni Larry pagkatapos mawala si Maya, lahat ay nagsama upang ituro siya bilang salarin. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung nasaan na si Maya. Ang kanyang katawan ay hindi pa rin natatagpuan, at ang mga mahal niya sa buhay ay patuloy na naghahangad ng kasagutan.
Ngunit ang isang bagay ay malinaw, sa gitna ng dilim, isa itong paalala na minsan, ang pinakamadilim na lihim ay matatagpuan hindi sa malayo, kundi sa loob mismo ng tahanan. Habang nakakulong si Larry, naiwan ang kanilang tatlong anak, mga inosenteng batang biglang inalisan ng ilaw ng kanilang tahanan. Sa una ay napunta ang mga ito sa pangangalaga ng mga magulang ni Larry. Doon, lumaki sila na tila isang anino ang nakapalibot sa kanilang murang isipan, mga tanong na walang sagot, mga gabing tahimik ngunit puno ng pighati. Pero ang pamilya ni Maya, hindi kailanman sumuko. Si Marie Chris, ang kapatid ni Maya, ay naging tinig at lakas ng kanyang kapatid na wala na. Sa bawat pagharap niya sa korte, dala niya hindi lang ang alaala ni Maya kundi pati na rin ang panalangin ng tatlong batang naghahanap ng init ng isang tunay na tahanan. Taon ang lumipas, mahahabang araw ng paglilitis, ng pagtatalo, ng pakikibaka para sa kustodiya. At noong 2024, isang mahalagang tagumpay ang nakamit. Sa wakas, ipinagkaloob sa pamilya ni Maya ang kustodiya ng mga bata. Para bang unti-unting bumukas ang isang pinto ng pag-asa, matapos ang napakahabang gabi ng dilim. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang tatlong batang lumaki sa gitna ng misteryo, pagkawala, at sigalot, ay kailangang matutong muling magtiwala, muling magmahal, muling magbukas ng kanilang mga puso. Sa mga unang buwan, malamig ang mga tingin, tahimik ang mga hapag-kainan. Ang mga yakap ay bihira, at ang mga ngiti, halos hindi makita. Pero ang paghilom, kahit mabagal ay nagsimula. Isang maliit na yakap mula sa bunso, isang simpleng pasasalamat mula sa panganay, at isang munting ngiti sa gitna ng katahimikan. Mga senyales na unti-unting bumabalik ang liwanag na matagal nang nawala. At sa bawat araw na lumilipas, ramdam ng pamilya ni Maya na kahit hindi na maibabalik si Maya, ang kanyang diwa, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang lakas ay buhay na buhay sa kanyang mga anak. Isang mapait na katotohanan, lumaki silang walang ina. Ngunit may panibagong pagkakataon silang makaramdam ng pagmamahal ng isang pamilya na matagal nang nanindigan para sa hustisya, at para sa kanila. At habang nakatingin tayo sa kanilang kwento, isang tanong ang kumukubli sa dilim. Hanggang kailan nila kakayaning mabuhay nang hindi natatagpuan ang katawan ni Maya? At darating ba ang oras na tuluyang uusbong ang katotohanan? Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Larry Millett, naghihintay sa kanyang paglilitis. Pero tila ba bawat oras sa kulungan ay hindi lang bilang ng araw, kundi pag-ipon ng mga lihim na ayaw niyang ilantad. Ilang ulit nang ipinagpaliban ang kanyang trial. Una, sinabi ng korte na magsisimula ito sa taong 2025, ngunit muling naurong. At ngayon, ang bagong itinakdang petsa ay January 2026. Sinasabi ng kanyang mga abogado na napakalaki at napakabigat ng ebidensya laban sa kanya. Mga dokumento, mga salaysay, at mga hinala na mahirap isa-isahin. Ngunit sa likod ng mga teknikal na dahilan, isa lang ang malinaw, mas humahaba ang paghihintay ng pamilya ni Maya. Para sa kanila, bawat araw na lumilipas ay isa pang gabi ng pangungulila. Para bang bawat segundo ay marahang bumubulong ng tanong na hindi matigil-tigil. Nasaan si Maya? Hanggang ngayon, wala pa ring bangkay. Walang malinaw na sagot. Tanging mga tanong na patuloy na kumakatok sa isipan ng mga tao, ano ang tunay na nangyari kay Maya? Sa korte, nagpapatuloy ang laban. Si Larry Millett, ang lalaking dati minahal, pinakasalan, at pinagsaluhan ni Maya ng pangarap, lumalaban sa kasong maaaring maghatid sa kanya ng habang buhay na kaparusahan. Ngunit ang kawalan ng katawan ni Maya ang pinakamalaking misteryo. Paano nga ba nagiging buo ang hustisya kung wala ang pinakamatibay na ebidensya? Isang ina na naglaho na parang usok. Mga anak na naiwan, mga magulang at kapatid na nagdurusa, at isang komunidad na hindi matanggap na sa gitna ng katahimikan ng suburban na buhay, maaaring may kasamang nagkukubli ng lihim na madilim. Sa bawat paglubog ng araw, sa bawat gabi ng pananabik at paghihintay, patuloy ang dasal at paghahanap. Ang pangalan ni Maya ay hindi nakakalimutan. Siya ang boses ng lahat ng nawawala, siya ang alaala ng mga iniwan, at siya ang paalala sa atin na minsan, ang pinakamalalim na hiwaga ay nasa loob mismo ng ating tahanan.
Ito ang kwento ni Maya Millet, isang kwento ng pagkawala, ng misteryo, at ng hustisyang patuloy na hinahanap hanggang sa kasalukuyan.